Hello guys, welcome back to my channel. Meron tayo dito guys na Toyota Innova 2012 model. Di bali guys, ang problema nito maingay yung alternator pulley niya. Bali guys, bago natin iparinig sa video guys, ito guys yung may-ari. Sir, anong napansin mo ba sa sasakyan mo, sir? Sabi maingay yung alternator pulley niya. Apa. So, kailangan papalitan ko na. Apa. Kasi itirik pa ako. So, gano'n lang. Ito, napunta ako dito kasi magaling ko si Kurt eh. Pero sir, yung battery indicator hindi pa naman umiilaw. Hindi pa naman umiilaw yung battery indicator. Ayan guys, ibig sabihin kumakarga pa naman siya. Oo. Bali guys, ito paparinig ko sa inyo yung kung anong problema nitong sasakyan ni sir. Pero bago natin gawin yan, bago ko iparinig sa inyo, pa-shoutout muna natin sir. Sir, shoutout ka muna. Shoutout muna ako sa Tagal La Maria. Pargata ko doon. Sa misis niyo sir. Misis ko. Shoutout din ako. Mga anak niyo sir. Okay. Pati mga anak ko dyan. Okay. Pati mga kaibigan ko lahat. Mga kainuman ko. Sir, ano pangalan niyo sir? Arman. Sir, maraming salamat sa isa. Ito si sir guys, isa rin po sa mga subscriber natin. Bali guys, ito paparinig ko sa inyo. Sir, paki-start nga sir. Guys, rinig naman sa video. Dahil yung parang nagkikis-kis ang bakal. Yan. Sir, pakirev nga ng konti. Ito guys, susukatan natin ng karga para malaman natin guys kung kumakarga pa siya na maayos o hindi na. Sir, sukatan natin ang karga. Ayan sir, ito tama. Ayos na. And guys, nakita naman hindi na siya umaabot ng 13. Yan. Ito sabihin guys, talagang umiikot na yung alternator pulley niya. Sir, pakipatay na sir. Dapat kasi guys 14 volts yan. Yan. Bali sir, hindi na ba namamatay indicator niya? O namamatay pa? Hindi naman. Tingnan sir, paki-start na ulit. Pakita muna natin. Saglit lang sir. Yan guys, start pa yung battery indicator. Sige sir, start na. Yan o. Yan. Sige sir, rep mo. Okay, sige sir, pakapatay na. Bali guys, namamatay pa naman yung battery indicator. Ganito guys, ang gagawin natin dito, kakalasin ko yung alternator. Tapos pag nakalas ko na yung alternator, papakita ko sa inyo guys yung alternator pulley niya. Nagpe-freewheeling na yan guys. Yan, bali ang gagawin natin dito guys, kakalasin ko. Bali guys, pag magkakalas kayo ng alternator, tatanggalin nyo guys yung negative. Yan, yung negative guys. Yan, negative guys, wag positive. Yan. Tapos guys, ito tatanggalin nyo to. Ito, yung 12 na tornilyo. Yan, nasa baba, tapos ito. Dalawa lang yan guys. Yan. Yan, tapos ito guys, kailangan bunutin nyo to, yung sa sensor nya. Yan. Huwag gamit. Ang dali lang magkalas yan guys. Yan, 12 na tornilyo. Kabilaan lang. Tapos ito guys, mayroong cheese na clam. Yan. Ito guys, may ilalabas ko na yan. Sabi na. Bale ito guys, ito yung mga linya niya. Yan, bubunutin nyo lang to, itong socket. Yan, socket ng IC.
Yan, nabubunot yan guys. Tapos itong main line. Yan ito guys, cheese na nut. Kailangan guys, tatanggalin nyo yung negative na terminal. Kasi pag ito guys, tinanggal natin itong linya na to, itong main line, at dumikit to sa body, puputok ang fusible link nyan. Kaya kailangan guys, nakatanggal yung negative. Sa cheese na nut. Tapos meron yan dito guys na tensioner. Yan, ito guys sa 14 na llave. Yan, ipihit nyo lang yan guys na pataas. Yan, ipihit nyo pataas para mailabas nyo yung belt. Yan. Bali, sa mga nagkakalas ng alternator guys, kailangan tatandaan nyo lang kung paano nyo tinanggal yung belt para hindi kayo malito. Yan, ako kasi guys, kahit tanggalin ko na yan, saulado na natin yan. Tapos meron dito guys yung ito, tatanggalin to. Yan yung tumutukod sa belt. Luluwagan nyo lang guys sa 14 na llave. Yan. Hindi nyo kasi matatanggal guys yung tornilyo sa ibabaw ng alternator. Ito rin. Yan ito guys, hindi nyo matatanggal to. Yan, kung hindi nyo tatanggalin tong tumutukod sa belt. Yan, dito yan guys eh. Yan, ito yung tumutukod sa belt. Yan, para matanggal natin tong tornilyong 14. Yan, sa alternator. Bali, ibabaw at saka ilalim lang yan guys. Yan. Tapos meron yan sa ilalim na 12 na tornilyo. Mukhang kita. Yan ito guys. Kita. Yan. Luluwagan nyo yan guys. Yan. 12 llave. Yan. Naluwagan nyo, ilabas nyo yung tornilyo. Malambot lang yan. Yan ito guys. 12 tornilyo. Yan. Panatanggal nyo na to guys, yung ibabaw tsaka ilalim. Tapos natanggal nyo na yung mga linya. Yan. Kakalugin nyo lang yan guys. Yan guys, ganyan lang kasimple. Tapos guys, medyo ingat lang. Ingatan nyo lang na hindi sumingaw itong tubo ng aircon. Yan ito guys. Kasi kapag nabali yan guys, bibilis ang tibok ng puso nyo kasi alam nyo mag-aabono kayo. Kasi sisingaw yan guys, tatapon ng preyon yan. Di ba sir? Bibilis ang tibok ng puso nyo, automatic yan. Teka guys. Sir, ito ang sira. Ito sir, tinan mo naiiwan to. Ito umiikot. Yan guys, kitang kita naman. Kapilaan na sir. Yan. Kaya nangyayari guys, bagsak ang karga ng alternator. Kasi nga dapat sasama tong na to eh. Yan, pag inikot lang kanya yan, kasama yan. Ngayon pag pakabila, yan, three-wheeler siya. Yan. Bali guys, ito sir, nakabili na ng alternator pulley. Yan. Sir, saan yung tinito sir? Sa
Toyota. Sa DDT. Ito guys, binili ng sir sa sir? DDT Auto Supply sa Las Piñas. Sa Las Piñas, auto supply. Ganito yan guys. Ganito umiikot. Pero ito naiiwan. Kaya pag iikot ko to, pakanan, yan, sumasama na. Diba sir? Yan, sumasama to. Tapos ganyan. Ang pakabila, iwan siya. Kaya nangyari naman dito, guys, sa kabilaan na. Yan, kabilaan. Yan. Ito guys, napapalitan na to, ng diretso. Ganito guys, pwede na natin ipalit kaagad to, ng diretso. Yan, meron akong ginagamit na impact wrench dyan. Kaya nga lang, syempre, baklas na rin naman. Gagawin natin dito, lilinisan na natin para kapag kinabit natin, maganda siyang tingnan kapag kinabit natin. And guys, gagawin ko rito, babaklasin ko muna ito, bubuksan ko. Pakita ko sa inyo guys mamaya pag magpapalit na ako ng pulley. So ito guys, napinturahan natin yung housing niya. Wow! Tapos ito guys, yung cover. Tapos pati ito guys yung mga tornilyo niya. Yan. Kailangan guys, malinis na malinis. Tapos ito guys yung alternator pulley. Tapos ito guys yung bago na binili ni sir. Yan. Kailangan guys, ang isasalpak yung pulley, kailangan parehas. Yung parehas ang laki niya. Pati yung taas. Yan. Kasi kapag iba yung taas yan guys, madali masira ang belt. Kasi papasok tong pulley, kaya ang belt nyo nakabengkong ng ganun. Kailangan guys, parehas. Yan. Ito yung taas niya. Tapos ito guys yung diode. Ito guys yung IC. Yan, nilinisan na rin namin. Yan. Bali ito guys, itong pulley na to, kailangan kapag sinalpak nyo, malambot lang. Yan, malambot lang siya. Yan, kasi pag matigas guys, at pinersa nyo ipasok, o i-impact nyo, sisikipan nyo, ang mangyayari yan guys, maloloss thread yung thread ng rotor. Kaya, bebengkong yan guys. Yan, kailangan guys, pag pinasok yung malambot lang. Tapos ito guys yung impact wrench ko. Yan, hindi na natin kailangan igato. Diretso na yan guys. Yan. Yan guys, okay na. Yan. Tapos yung bearing niya guys, napakatahimik. Eh guys, ang gagawin ko rito, assembling ko na. Hindi ko na ipapakita guys kung paano assembling kasi ang issue lang naman dito guys yung may ingay. Kaya ito guys, assembling ko na to, tapos ikakabit ko, tapos paparinig ko sa inyo guys kapag testingin na namin. A few moments later. So ito guys, okay na, naikabit na natin yung alternator. And guys, kitang-kita naman, parang brand new. Wow! Bali guys, pag magkakabit kayo ng alternator, iingatan nyo rin guys na itong mga hose na to sa reserve ng tubig. Yan, kasi minsan guys natatabig to. Kaya pag naputol yan guys, isa yan sa nakakapagpabilis ng tibok ng puso. Kasi pag naputol yan automatic guys, minsan bibili kayo ng radiator, minsan naman guys nalalagyan ng tubo yan, nababaunan. Kaya nga lang guys, minsan tumatagas na rito. Yan, kailangan guys medyo ingat lang sa pagkakabit ng alternator. Yan guys, ito guys sa reserve yan. Yan. Bali guys, okay na. Yan, naikabit na natin yung alternator. Sige, kabit mo na yung battery. Yan guys, syempre bago natin i-start, kakabit natin yung battery. Kasi hindi aandar yan guys kapag na hindi kabit ang battery. Sige sir, start natin. Guys, tingnan natin yung battery indicator. Sir, tingnan ko sir. Sige sir, paki-on. Guys, ito dapat mamatay yung battery indicator. Sige sir. Guys, okay na. Tingnan natin guys kung maingay pa. Sir, paki-rev nga ng konti. Guys, okay na, wala nang ingay. Wala na yung parang nagkakaskas ang bakal. Sige sir, rev. Okay. Tapos ito guys, ang charging niya. Yan. Bali 14 volts na. Sir, paki-ilaw aircon. Ilaw at saka aircon. Buhay nyo ilaw aircon.
Yan. Bali guys, naka-headlight. And guys, naka-engage yung compressor. Yan. And guys, 14. Yan. Tapos guys, wala na iingay ng alternator. Sige sir, pakarep ulit. Okay. Sige sir, pakipatay na. Pati load lahat sir. Ilaw aircon, pakipatay. Yan. Pati makina sir. And guys, ganyan lang mag-diagnose kung alternator ba fully ang sira o compressor. Kailangan guys, ang una nyo ipapacheck guys yung alternator. Kasi medyo mabigat-bigat guys kapag compressor kagad ipapagawa nyo. Alternator muna guys, minsan yun nga, bumibigay yung pulley niya. Kaya sobrang ingay ng ng makina. Tapos yun nga, bumabagsak pa yung charging ng alternator. Sir, maraming salamat sa iyo sir. Thank you. Ingat po sa pag-uwi. Yan. Sir, taga saan ka sir? San Pedro. San Pedro din. Yan guys, si sir, bago kong customer, isa rin sa mga subscriber natin. Sir, maraming salamat po sa iyo. Ingat po sa pag-uwi. Thank you. Salamat po. God bless po.